The Philippines is an archipelago that comprises 7,641 islands, and one of them is Cebu. Cebu is a province in the Philippines consisting of the Cebu Island and many other surrounding islands. Its name's derivation has many alternative interpretation, but according to history, it was derived from the word Cebu, which means trade. It is known to be a fishing village before the Spaniards came but became industrialized through the years. It is now one of the most developed provinces in the Philippines. Cebu claims the glory of being the oldest town in the Philippines, founded by Magellan itself. So aside from Cebu's history, it is also a place that offers stunning tourist spots, and if you seek adventure, it is one of the best places to travel and visit. Kaya nga dito sa episode 3, ating bibisitahin ang mga sikat na pasyalan sa syudad ng Cebu, gaya ng Temple of Lea, ang Sirao Flower Garden, at ang Mactan's Cross, at ang mga iba pang pasyalan na ating madadaanan, kagaya ng 10,000 Roses. Kaya muli, tara, samahan nyo kami. Kakabalik lang namin sa hotel kanina, and then napagdesisyonan namin na mag-try sana ng Tuslob Buwa, pero nahihirapan kami maghanap malapit dito sa hotel. Kaya ang suggestion nila ni Kuya Driver kanina, try namin sa Sugbo, Merkado, doon sa IT Park. Lahog, hindi ako nagkakamali sa Lahog, dito sa Cebu City. So, subukan nating puntahan. At, ba't patas yun? Hopefully, makahanap tayo ng Tuslob Buwa. Kasi yun yung isang delicacy nila, isang delicacy nila dito sa Cebu na dapat ninyong matry. Kung wala naman, ay hanap tayo ng ibang pagkain. So, let's go. Sugbo Mercado is a food market in Cebu City, Philippines that opened in 2015. It was created to be the first year-round food market in Cebu and to showcase local food. At ito nga ay matatagpuan sa Cebu IT Park na kung saan meron itong 27 ektaryang halo-halong business park and BPO industry hub. And this large food market opens at 4 p.m. up until 12 in the midnight. Kaya nga marami kayong oras para subukan at tikman ang mga iba't ibang pagkain na ino-offer nila sa mga food stalls. Pero dito sa ating video ito ay isa lamang na pagkain ng ating titikman. Ito ang Tuslob Buwa, isang sikat at delicacy ng mga Cebuano na kailangan nating matikman before tayo umuwi ng Baguio. The signature Cebuano lechon placed the island on the world map of culinary destinations. For Filipinos, lechon is usually served to mark significant and grand celebrations in life. Tuslob Buwa, on the other hand, has its own interesting story to tell. Tuslob Buwa literally translates to dip in bubbles, as customers dip puso or hanging rice in a boiling stew of gravy consisting of pork brain and liver. Its origins can be traced to the poor families residing in Pasil, a coastal village where the city's largest seafood market is found. Tuslob Buwa has reportedly started as early as 1982 by several households in Barangay Pasil who were struggling to make ends meet. A pork liver, brains, intestines, and tongue are collectively called as lamang loob in Filipino, and they are usually sold at a cheaper price compared to lean meat and skin. In cooking Tuslob Buwa, mashed brains and sliced liver are poured onto a heated wok with sautéed garlic, onions, and chili and stirred until it turns into a bubbling gravy-like form.
Usually, customers of Tuslob Buwa pay for each puso they unwrap and dip into the boiling stew. In recent times, however, elevated and upscale versions of the poor man's meal sprouted in several restaurants in Cebu City as well as in Mandaue City. Pagkatapos nga natin kumain ng Tuslob Buwa, ay titikman din natin ang kanilang chorizo de Cebu, a traditional Filipino pork sausage that originated in the province of Cebu. Alright, good morning guys. So, day 4 namin dito sa Cebu. So, still nandito pa rin kami sa Dragon Home Inn. Yan, dito kami nagstay kami dito for 2 nights. So, ngayong araw na ito, ang gagawin natin ay city tour. So, yan po yung hinuli namin para po after ng city tour, diretso na kami sa airport dahil malapit lang yung airport dito. So, pupuntahan natin yung mga sikat na tourist spot dito like yung Sirao Garden, Mactan's Cross, and the others. So, ang oras na natin ngayon ay mag-aalas 9, 8:47. Hinihintay na lang po natin na ma-pick up tayo ng ating tour agency para masimulan na natin ang mga tour destinations dito sa syudad ng Cebu City. So, see you later guys. Update namin kayo kung saan tayo pupunta. Ay, so, sa'yo po yung main, kuya? Sabi ba din sa kanya, parang gano'n? Ay, sabi niya kagabi, parang yun yung lang siya nakilala nandito. Nag-comment, sabi niya. Pumunta kami sa Sugbo Mercado. Lalaki ng building. May ano pa ba doon? May nakatikim pa po kayo ng Tuslob Buwa? Opo, Apo, ang ang dami pala. Ang dami ng isang set. Hindi namin nauubos. Hindi yun maubos sa dalawa. Hindi po. Buntik pan 2 kunin namin. Oo. Buti sinabi na good for ano na yun. Good for 2 to 3 na yung isang set. Alright, so after 30 to 40 minutes na ride magmula sa Cebu City, ay narating na natin yung kinalalagyan ng Temple of Leia. So isa ito sa mga tourist spot na pwede niyong bisitahin kapag kayo nandito sa Cebu City. Ito yung medyo malayo sa syudad, kaya ito na po yung inuna namin. And yung entrance fee po dito is 150 pesos. Ayan, para sa mga regular. Hindi natin masyadong nakita kanina, pero ipapakita natin dito sa ating video kung magkano yung mga entrance fee pa ng iba. Yung para sa senior citizen, para sa mga bata, at kung hanggang anong edad yung mga ganong babayaran. So, dito sa nakikita natin sa likuran natin, para siyang, kung alam niyo yung mga buildings sa Greece, yan, yung meron din siyang mga gods and goddesses doon sa pinakataas tuktok ng building ng Temple of Leia. So dito nga sa kinalalagyan natin, doon sa likuran, makikita nyo doon yung Cebu City mismo. Tsaka yung, pero parang hindi natin nakikita dito yung CC-Lex, no? Kung ipapan natin dito sa likuran, makikita mo yung 180 degrees. So hindi siya 360 degrees, pero 180 degrees yung makikita mong view dito sa Temple of Leia. So tara, pasukin natin doon sa loob, tingnan natin kung ano makikita natin doon. Tinatawag na Taj Mahal ng lungsod ang 7 palapag na mansyon na ito at isa sa mga pinakakilalang atraksyon sa Cebu. Ang kakaibang disenyo nito ay nagbigay sa maraming bisita ng pagnanasa at pananabik mula nang ito ay binuksan sa publiko noong taong 2015. Ang kwento ng Temple of Leia ay isang pagpupuri
pumupugay sa isang trahedya na naganap sa pamilya Adarna. Iniaya ni Chodorico, isang negosyante, ang templong ito sa kanyang yumawong asawa na si Leia Albino Adarna. Ang templo ay itinayo pagkatapos ng pagkamatay ni Leia mula sa cancer sa baga noong taong 2012. Ang kasaysayan sa paligid nito ay nagdulot ng maraming paghusisa na inilagay ito sa itaas ng maraming listahan ng mga lugar na bibisitahin sa Cebu. Ang Adarna clan ay isa sa mayayamang pamilyang Cebuano na nagmamay-ari ng sikat na motel chain na Queensland. Isa sa mga kamag-anak nila ang sikat na aktres na si Ellen Adarna. At ang templong ito ay naging museo upang mapanatili ang pangalan ng Adarna para sa mga susunod na henerasyon. Ang ginintuang estatwa ni Leia ay nasa loob ng templo na binabantayan ng mga anghel na tumutugtog ng trumpeta. Ito ay naglalarawan sa panahong nanalo si Leia bilang reyna ng matron noong panahon niya bilang isang estudyante sa Universidad ng Katimugang Pilipinas. Isang brass plaque na nagpapaalam sa mga bisita ng mga intensyon ng templong ito ay inilagay sa tabi mismo nito. May mga sabihin ko sila dito. Ang koleksyon ni Leia ng mga antique, alahas at mga akdang pampanitikan ay iniimbak at iniingatan sa mga silid ng templo. Nagbibigay ito sa mga bisita ng mga ideya ng kanyang marangyang pamumuhay sa pagkolekta ng mga interesanteng bagay mula sa buong mundo. So si Lola Ilin Ma at sa Lolo Ilin Adarna, bago kumuha daw si Lia sa sobrang pagmamahal ko ni Lolo sa Ilin. So ginawa ko siya ng temple bago kumuha. Sa sobrang pagmamahal ko sa Lolo niya. So ilang years na po ito? Yan po yung hindi ko masagot ko kasi absent ko ako dati. Ay, wow. Asya, ay nag-cutting classes ko. Picture ko din. Akala ko parang temple lang siya. Okay na po. Hindi siya pala Ijo. Ijo lang. Akala ko parang temple lang siya. Ano pala? Para siyang picture. Parang na doon sa pinalalagay ng mga artists. Oo, para sa museum. Pero ito, mga binibenta natin. Binibenta? May souvenir siya. Ay, akala ko dyan. Bago lang. Dito po, hindi. Siguro yung iba. Binibenta Yung iba. Hindi. Siguro Kasi yung magkakaparehas. Sabi ni ate. Balikan siya lang. Makakapos siya. Oo, diba? Pati yung mga nagigisi. Lahat dito. Bago lang to eh. Ay, lahat ko mga 7 years. Wala. Hindi, wala. Hindi, wala. Dapat, pwede naman at those are the collections of Ellen Adarna from abroad, no?
Dito naman mga libro. Dito naman mga libro. Hindi dapat hindi ka naman nawawala ang face. Oo, diba? Dapat hindi porcelain sa Bangkok style natin. Ah, dun pala yung may kamay-kamay na yun. Pam. Siraw Garden. Ay, nandun sa taas. Saan? Yun. Hindi na sila hindi na sila nakaalis dyan. Try mo nga doon labo. Picture, picture! After nga natin doon sa Temple of Leia, ay dumiretso naman tayo dito sa Sirao Garden. So, flower garden po dito. Kung makita nyo dito sa ating paligid, napakaraming klaseng flowers ang mga nandito. Kagaya doon sa Benguet, sa May Atok. Kung alam niyo yung Northern Blossom, para siyang ganun. Makikita nyo rin yung mga mountain views dito. And then yung sikat na titaken ng mga photos ay doon sa baba. Doon. Pila-pila dyan. Kaya medyo tinamad na tayong magpipicture. So panoorin nyo na lang sa drone shot natin yung itsura ng Sirao Flower Garden. Medyo malapit lang siya sa Temple of Leia kapag kayo naka-private car. Ayan. At napakaraming mga turista ang pumupunta dito.
So, kahapon yung mga kasama namin, medyo maliit lang yung tao. Medyo konti yung mga tao. Kasi nga, Thursday. Ngayon kasi ay Friday. So, simula na ng weekend. Kaya yung mga ibang nagbook na kanilang tours, syempre nauuna ang kanilang city tours. Mas magandang agahan yung pumunta dito kung gusto nyo makakuha ng scenic pictures, photos, or videos. So next spot naman natin, kung hindi ako nagkakamali, ay doon na tayo sa city, ang Mactan's Magellan's Cross, and then yung 10,000 Roses at yung CC Lex na din. Yun yung pinakamahabang bridge dito sa Pilipinas. So tara! And so dito sa Sirao Garden, dito na yung second spot namin, and then lunchtime na, alas 12 na. Eksakto, maraming kainan dito at may mga bilihan din ng mga fresh fruit shakes. Itong binili ko is worth 120 pesos large, mango shake at the best. Pero ang best seller daw nila, ito yung best seller nila, mango and then combination ng mango dragon, pero ubos na, kaya talagang best seller. So kung gusto nyo kumain dito, meron dito, napakarami, mamili lang kayo. At mas maganda na rin daw kumain dito sa may Sirao, dito sa labas niya, kesa doon sa city. Kung meron pa kayong mga ibang city tours, makakasave kayo ng time. Dahil sa city ay napakaraming kainan pero pila din daw po. So kung gusto nyo makasave ng time, kung DIY kayo or nasa tour agency kayo or join your group, mas maiging kumain na kayo dito sa labas ng Sirao Garden before kayo magpatuloy sa ibang tours ninyo. So ang in-order namin ay pork silog, meron silang mga breakfast meals, and then yung mga iba't ibang ulam dito. So antayin lang natin, kain na tayo, and then diretso na tayo pabalik sa city. Ayan, dumating na yung order natin. So ito yung pork silog. Ayan, so ganito siya, worth 180 pesos. And then yung ating mango shake na 120. So yung rice, meron na siyang rice, and then ito yung pork niya. Ayan. And then yung itlog. So tara, kain na tayo. At nang may pagpatuloy na natin ang ating city tour. Sabi ko nga sa'yo, expectation versus reality. Reality.
Magellan's Cross holds a very big part of the history of Cebu. It is believed to be a Christian cross planted by the Portuguese and Spanish explorers headed by Ferdinand Magellan. It was planted upon their arrival in Cebu on March 15, 1521. That day also marked the birth of Christianity in the land. The original cross was believed by the people of old to have miraculous healing powers, so they started chipping it away. Because of that, the government officials was prompted to supposedly encase it in another wooden cross made from tindalo. It is now housed in a small chapel. Rumors say, though, that the original cross was destroyed or disappeared after the death of Magellan. Today, the cross is housed in an octagonal pavilion called the Kiosk. It is one of the main attractions for tourists because it is a part of country's history. It is preserved to stand that the Philippines is a Christian country in the Southeast Asia. Slam the brakes down, you're losing traction. My heart is pounding, your lights are flashing. We're moving fast toward a chain reaction. Some kind of crash or some kind of landing. If love is a crime, we're at the scene, just me and The Cebu-Cordova Link Expressway CCLEX is a 4-lane, 27-meter wide bridge across the Mactan Canal connecting Cebu City to Cordova, Philippines. The construction, with a total length of 8.9 kilometers and supported by pillars up to 145 meters high, makes it the longest and the highest bridge in the Philippines. we'll stop you if you try to leave, but we're not done. The central suspended span is 390 meters long and 51 meters high, allowing boats to navigate the canal. And run, a hit and run, a hit and, a hit and, a hit and run. I make mistakes and you change direction. I lost my faith in my own reflection. You sent a signal, I broke the silence. Look out the window, here come the sirens. If love is a crime, we're at the scene, just me and you. And I don't want
Alright guys, so dito na nagtatapos ang ating trip dito sa Cebu at nandito na kami sa loob ng Mactan Airport and babalik na kami ng Baguio City. Salamat kayo, Cebu, balik ta diri. Hanggang susunod. Tayo na ibabalik ng Baguio City, daghang kaayo Cebu. Ay, no?